Nilabas na ang Chapter 219 ng Sakamoto Days at sa hindi inaasahang twist, sinaksak si Sakamoto diretso sa gitna ng katawan. Isang brutal at nakakagulat na eksena na nag-iwan ng tanong sa mga fans, patay na nga ba si Sakamoto? Pero teka lang, sigurado ba talaga tayong siya ang nasaksak? O isa na naman itong mind game ng seryeng puno ng strategy at deception? Pero bago tayo magsimula sa topic na ito ay kung bago ko lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na dahil sobrang laking tulong na niyan sa channel, at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating videos. Unahin muna natin ang isa sa pinakamabigat na teorya ngayon, na ang sinaksak ni Uzuki ay hindi talaga si Sakamoto, kundi si Nagumo. Oo, si Nagumo na eksperto sa disguise, infiltration, at assassination. Sa mga nakaraang chapters, ilang beses na niyang napatunayan na kaya niyang magbago ng anyo, kilos, at pananalita para lang malinlang ang kalaban. Posibleng nagkaroon ng palitan ng posisyon o identity bago pa man ang mismong saksak. Maaaring planado na nila ni Sakamoto ito, isang uri ng gambit kung saan isa ang isasakripisyo para makalapit kay Uzuki at maibigay ang finishing blow. At kung iisipin natin, may mga clues sa panel na nagpapakita na parang out of character si Sakamoto sa eksenang iyon. Hindi siya umiwas, hindi siya lumaban, at hindi rin siya nagpakita ng reaksyon na karaniwang ginagawa niya sa isang matinding laban. Pwedeng si Nagumo iyon na nagpapanggap bilang Sakamoto para malapitang ma-disrupt ang plano ni Slur. Pero kung sakali namang totoo na si Sakamoto nga talaga ang sinaksak, isa pang teorya ang lumalakas, na buhay pa rin siya. Una sa lahat, si Sakamoto ay hindi basta-basta natutamba. Sa dami ng laban na pinagdaanan niya, ilang beses na siyang muntik mamatay pero nakakabangon pa rin. Ang klase ng resilience na meron siya ay hindi pangkaraniwan. Kaya kahit nasaksak siya sa gitna, malaki ang posibilidad na kinokontrol niya pa rin ang katawan niya gamit ang kanyang tunnel vision, technique, isang skill kung saan pinipilit niyang i-focus ang isip at katawan para hindi ma-distract o magpadala sa sakit at emosyon. Pwede ring sinadya niya ang saksak, parang calculated move na tinanggap niya ang atake para makalapit palalo kay Uzuki at mag-execute ng counter. Alam nating si Sakamoto ay isang strategist, hindi lang siya umaasa sa lakas kundi sa utak. Kung sakaling pinlano talaga niya ito, maaaring may follow-up move siya na hindi pa natin nakikita, at malalaman natin sa Chapter 220. At dito na pumapasok ang isa sa pinakamatunog na clue, ang title ng Chapter 219 ay Fake. Oo, fake. Fake kaya ang pagkamatay. Fake kaya ang pagkatao. Fake kaya ang nakikita natin. Maraming posibilidad. Maaring ito ang pahiwatig na hindi totoo ang nakita natin. Baka hindi si Sakamoto ang nasaksak. Baka hindi rin totoong natalo siya. Maaaring lahat ng ito ay isang illusion, trick, o strategy para malinlang si Uzuki. Hindi rin malabo na si Uzuki mismo ay under illusion, o may mental manipulation na nangyayari. Tandaan natin, bukod sa pagiging malakas na assassin, si Uzuki ay isang utak. Marunong siyang maglaro sa perception at emosyon ng tao. At baka siya mismo ay niloloko ng sarili niyang memorya, lalong-lalo na kung ang identity ni Ryan ay may kinalaman pa rin sa ginagawa niya ngayon. Sa mga nakaraang eksena, kitang-kita ang internal struggle niya, at baka ginagamit ni Sakamoto ang opportunity na yun para pasukin ang isipan ni Uzuki at sirain siya mula sa loob. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang posibleng twist, ang pagdating ng reinforcement. Posibleng biglang sumulpot sina Shin, Sibo at iba pa sa susunod na chapter. Kung matatandaan natin, si Shin ay unti-unti nang humuhusay sa pakikipaglaban at sa paggamit ng kanyang mind-reading ability. Habang si Sibo naman ay may mga gadget at tactics na pwedeng gamitin para iligtas si Sakamoto o baliktarin ang sitwasyon. Baka sila ang magsilbing distraction o tulong sa pagbawi ng kontrol sa laban. Kung may plano talaga si Sakamoto, sigurado akong kasama sa plano ang pagdating ng mga kakampi niya. Ngayon naman, balik tayo kay Nagumo. Kung siya man ang nasaksak, baka ito na ang pagkakataon para ilabas niya ang tunay na lakas niya bilang isa sa pinakadelikado at misteryosong karakter sa serye. Si Nagumo ay hindi lang basta backup, assassin siya ng pinakamataas na kalibre. Pwedeng itong sinaksak na si Sakamoto ay isang clone o shadow technique lang niya.
Posibleng bigla na lang siyang lilito mula sa likod ni Uzuki at mag-execute ng fatal blow, isang classic assassination move. Ang isa pang hindi dapat kalimutan ay ang psychological aspect ng chapter. Si Uzuki ay parang sinasadyang ipakita sa audience na unstable ang isipan niya. Nagbabago ang ugali niya, nagkakaroon siya ng inner conflict tungkol kay Ryan at sa sarili niyang identity. Kung ito ay tuluyan ng pumutok sa chapter 220, baka makita natin ang isa sa mga pinaka-emotional breakdown ni Uzuki, at dito na siya tuluyang matatalo. Kaya kung iisa-isahin natin ang lahat ng posibleng mangyari sa chapter 220, ito ang listahan. Una, si Nagumo ang tunay na nasaksak, hindi si Sakamoto. Pangalawa, buhay pa si Sakamoto at may planong counter. Pangatlo, ang saksak ay bahagi lang ng tunnel vision o strategy. Pang-apat, may illusion o mind manipulation na involved. Pang-lima, may biglaang pagdating ng kakampi tulad ni Shin, Shiba, Kamihei, Hindaka, at iba pa. Pang-anim, si Nagumo ay magpapakita ng tunay na lakas at gagantay. At pang-pito, si Uzuki ay magkakaroon ng mental breakdown dahil sa pressure, at dito siya babagsak. Sa ngayon, wala pa tayong kasiguraduhan kung alin sa mga ito ang talagang mangyayari. Pero ang sigurado lang, ang chapter 220 ng Sakamoto Days ay magiging wild, brutal, at puno ng twists. Kaya abangan natin kung sino ang mabubuhay, sino ang malilinlang, at sino ang tunay na may hawak ng alas sa labang ito. Kayo, anong tingin ninyo? Si Sakamoto ba talaga ang nasaksak? O may malupit na plano siyang binubuo? Comment nyo na ang mga theories nyo sa baba, at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong theory at breakdown videos natin. Hanggang sa susunod na analysis, stay sharp, mga kasakamoto!